Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ano muna tayo, pahinga muna tayo ito sa gusto ko aralin natin bakit nalusaw yung mga dilawan. Yan kasi mangyayari sa mga sa mga tambaluslos Marcos supporter pag hindi nila nilubayan si Pangulong Duterte. Okay. Bakit kayo nagsisentro kay Pangulong Duterte samantalang si Pangulong Duterte nagbigay sa worse, no? Bakit po mali? Yan ito, maling-mali po talaga eh. Para talunin si Sara Duterte, kinakailangan yung wasakin yung legacy ni Tatay Digong. Yun yung ginagawa ninyo. Pero mahirap pong sirain yung legacy ni Tatay Digong. Kasi nga paulit-ulit kami dito. Ang mga proyekto ni Tatay Digong, nakikita, nararamdaman, naaamoy, nalalasahan pa, no? Hindi nyo pwedeng itokis-tokis yan. Hindi si Marcos tatay, yung Marcos na tatay, pwede nyong itokis yan na ganto-ganto. Kasi hindi naman nasaksihan ng mga tao. Kami nasaksihan namin yung mga tao. Ay nasaksihan namin yung pamumuno ni Duterte. Naramdaman namin kung gaano siya ka-epektibo. So walang amount ng paninira kay Duterte yung makakaapekto sa popularidad ni Duterte. Kaya nga lagi siyang top di ba? O ngayon, hindi naman siya top 3. Pero hindi scientific yung magdalo Pero kahit hindi scientific, nakita niyo naman. Kung tatakbo siyang senador, pasok na pasok. At lahat ng bata niya, pasok. Yung pinakamalalapit sa kanya, si Go at si Tolentino sa lahat din ng survey. Si Go at si Bato, si Tolentino, pasok lahat. Pati si Amy, pasok. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong balita. Pero bago yan, kung bago pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Okay, ang point ko rito, instead na matuto tong mga Marcos, kumbaga pare-parehong hindi nag-aaral ng history. Instead na maging aral sa inyo yung ginawa ng mga dilawan, inuulit nyo yung pagkakamali ng mga dilawan. Unang pagkakamali na inuulit nila. Pilit nilang sinisiraan si Duterte. Bakit? Anong makikita nyo? Si Tatay Digong pag sinabi kong Duterte sige nga, yung mga political strategies nyo, tanong ko lang, anong mahihita ninyo kung sisiraan si Tatay Digong? Hindi mananalo si Tatay Digong sa 2028? Hindi naman siya tatakbo. Di ba? Yun yung problema ninyo. No? Inadapt lang ninyo yung mapanirang estilo ng mga dilawan. O ngayon, bakit hindi nyo mabanatan si Sara? Wala kayong makitang ipambabanat Alam nyo kung ano yung huli yung binabanat kay Sara Duterte? Alam nyo kung ano yung huli? Yung nagka-traffic sa Commonwealth. Nagka-traffic sa Commonwealth dahil kay Sara Duterte. Ang bababaw ng pwede nyong ibira kay Sara Duterte. Ngayon, ulit-ulitin nyo man yung CIF, yung confidential fund. Wala naman na naniniwala Pero ang pinakapalpak nyong gagawin, yung pong siraan nyo si Tatay Digong, hoping na masisira si Inday Sara pag siniraan nyo. Mali Pinakamaling estratehiya ng mga dilawan, ina-adapt ninyo. Okay. Sa bagay, ang hirap din ng kalagayan nyo di ba? Ikalawa, sino yung leader ninyo? Sino yung ipantatapat nyo kay Sara Duterte? O palagay nyo na naging effective kayo, nasisiraan nyo si Sara Duterte, nasisiraan ninyo si Tatay Digong. Halimbawa, naging epektibo kayo sa paninira. Bumaba ng konti yung popularidad ni Sara Duterte. Sino ipantatapat nyo kay Sara Duterte? Si Tambi? Sige nga. Sino yung dinidevelop ninyo na pwedeng ipantapat? Kasi pilit na pilit yung kay Tambi. Alam ko po, panay-puri po yan. Pumunta po kayo sa Twitter. Grabe po kung purihin, grabe kung mamigay ng bigas, card. Ayun ko kung ano yung mga pinamimigay niya. Laging namimigay. Nakikita natin malalaking mukha, MR. Namimigay lagi, ayuda, kahit saan. Pero sa tingin ba ninyo, talagang mananalo si Tambi? One-on-one sila ni Sara Duterte? O edi lalo na pag may
iba pang tumakbo, lalo silang tatambakan. Kasi yung 32 million ni Sara Duterte na bumoto sa kanya, solid yan. Solid yan, hindi naman nagsisi yung mga bumoto kay Sara Duterte. Kung nasisira tong administrasyon, hindi po nagsisisi yung mga bumoto kay Sara Duterte. No? Ang nababawasan yung mga bumoto kay BBM, katulad kami, hindi. Pero yung si Sara Duterte, palagay nyo nang may solid dyan na umayaw kay Sara Duterte, pero more or less solid yan. Sino ilalaban ninyo? Yun yung point dun eh. Sino ilalaban ninyo? Si Martin? Mauulitan lang kayo ni Lenny. Kahit na anong gawin yung pagpapabango kay Martin, meron limit yan. Hanggang dyan lang yan. Kaya pag si Martin ang pangunahin yung ilalaban, hanggang kalahati lang yan. Parang ala Lenny lang yan. Walang pagkukunan ng boto eh. Una, wala kayong balak na ano. Pakiburan nyo lang kung nariyan para kung naapektuhan kayo dyan. Ako, hindi ako naapektuhan ng tukmol na yan. Welcome sa akin yan dahil pinakikita ko niya. Okay. Hayaan nyo yan dyan para mamaga. Para maunawaan niya tong mga analysis natin. Hindi sila marunong mag-analyze. Tuwan-tuwa sila na sinisiraan nila si Sara Duterte. Sinisiraan nila si Tatay Digong. Sino yung pinopromote nyo? Si Tambi? Ikalawa kong question, paano nyo itetreat ang very popular na si Tulfo? Ang daling banata ni Tulfo. Kapatid niya nga eh. Pwede nang yung mga bira ng kapatid niya, pwedeng yun lang ang pambanat natin kay Tulfo. Hindi lang namin hinaharap kasi hindi namin ugali yun. Namambira eh. Nang hindi pa kandidato. Pag kumandidato si Tulfo, durog yan. Nakukuha po ba ninyo? O, question nyo, gagawin yung vice president si Tulfo. Mas wais pa si Tulfo eh. Hindi niya tatapatan si Sara Duterte. Kasi, sa totoo lang, marami nag-iimbita kay Tulfo noon na maging vice president. Hindi niya tinapatan eh. Nag-senador siya eh. Alam, eto, politika to lahat eh. Huwag na tayo maglokohan. Sasabihin, bakit 2028 na pinag-uusapan? Kasi, gusto man nilang pigilan yung 2028, hindi nila mapipigilan yung election ngayon 2025. Susi yan eh. Wala ni isa na Marcos, madikit sa Marcos na tumatakbo ngayon. Ay na pasok sa top 12. Sila Ping Lacson, si Tito Soto. Hindi nasa kalagitnaan na yan si Marcos. Tandaan po ninyo, etong mga politiko na to, kaya nilang ipanalo yung sarili nila. Pero kanino po sila kakampi after 2025? Mag-iisip yung mga yan. Si Sara Duterte na po ang pinakamakapangyarihang politiko after 2025. Magiging lame duck na to si BBM sa second part. Kasi alam na ng mga tao eh. Matuloy lang tong 2025 election. Alam na nila na ang susunod na presidente si Sara Duterte. Hindi sila makakapag-produce eh. Mag-isip po kayo ng tao na may po-produce nila na ipantatapat nila kay Sara Duterte. Si Raffy Tulfo. Una, pag nag-one-on-one yan, dalawa na yan, laglag yan si Raffy Tulfo. Ikalawa, mas wais pa sa inyo si Tulfo. Akala nyo papayag si Tulfo na gagamitin nyo para ipantapat kay Sara? Hindi papayag yan. Alam niyo si Tulfo kung anong meron siya. Maaring hindi siya abogado, wala siyang mga sangkatutak na doctorate, no? Ang meron si Tulfo, kumapa ng mga sikat na issue. Marunong siyang anong tawag na viral. Kung viral, alam niya yan. Hindi niya tatapatan yan. Para siya nagtampo sa bigas. O sino tatapat niya? Si Tambi? Tambalang Martin at Tulfo? Si Martin at saka si Tulfo? Isang sikat lang ang i-partner ni Sara Duterte sa kanya. Isang sikat lang. Laglag yan si Raffy. Cecil joke mo. Okay, balikan lang natin yung mga dilawan, no? Naawa ko kasi, ano yung mga taktika nila? Eto real talk Hindi nila, mga dilawan kasi to dati, kaya ang alam nila, siraan lang ng siraan. Tignan po ninyo. Yung maliliit, una, bakit mahirap siraan si Tatay Digong? Una,
yung mga proyekto ni Tatay Digong super lalaki. Ito, alam natin yan lahat na napondohan niya nung panahon ni Tatay Digong, tinutuloy lang yan ngayon, di ba? Wala pa po ngayon yung kay BBM, wala pa siyang major eh. Pero lahat yan napondohan yan panahon ni Tatay Digong, tinutuloy-tuloy lang. Ibig sabihin, pati yung i-claim ni BBM ngayon na kanya, hindi pa pwede pa natin i-claim yan. Kaya lang di naman tayo sutil eh. Di ba? Sige, inyo na yan. Kasi sobrang dami naman eh. Hindi mo kayang tapatan yung mga ginawa hindi kayang tapatan ni BBM yung ginawa. At saka si BBM, hindi po siya yung pati yung susunod sa kanya, yung pinaplano niya, hindi katulad ni Pangulong Duterte, di ba? Alam natin ang gusto niya maging pumalit sa kanya yung anak niya. Pero wala eh. Matigas din talaga rin ang ulo nito ni Sara Duterte. Minsan mapupuri mo kasi talagang may sarili silang paninindigan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman